libreng sakay sa MRT-3, LRT-1 at LRT-2 umarangkada na ngayong araw. Transportation Secretary Vince Dizon muling nag-inspeksyon sa 3 linya ng tren. Commission on Elections, pinayuhan ng gobyerno na huwag munang magbenta ng 20 pesos na bigas mula May 2 hanggang May 12. Vice President Sara Duterte sinabing nakatanggap ng summons sa Office of the Prosecutor kaugnay sa kasong inihain sa kanya ng NBI. Passport ng mga pasahero, bawal nang hawakan ng mga airport security personnel ayon sa pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport. At bulkang Bulusan sa Sorsogon nananatiling nasa Alert Level 1 sa kabila ng panibagong pagsabog na naitala kagabi. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, April 30, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Umarangkada na ngayong Huwebes ang 4 na araw na libreng sakay na handog ng gobyerno para sa lahat ng mga pasahero bilang pagpupugay para sa mga manggagawang Pilipino. Sa mga larawang ibinahagi ng Department of Transportation, makikita ang dami ng mga pasahero na naka-avail ng libreng sakay ngayong araw. Kasabay nito ay nag-inspeksyon din si Transportation Secretary Vince Dizon sa MRT-3, LRT-1 at LRT-2 upang masiguro na maayos na naipatutupad ang libreng sakay sa mga pasahero. Abiso sa mga motorista, pansamantalang suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme bukas araw ng Huwebes, May 1. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, dahil isang regular holiday bukas bunsod ng Labor Day, otomatikong suspendido ang number coding. Nangangahulugan ito ng malayang makakabiyahe ang lahat ng mga motorista kahit pa ang mga may plakang nagtatapos sa 7 at 8. Samantala, nagpaalala rin ang ilang mga ahensya ng gobyerno, gayon din ang ilang mga establishmento na sarado ang kanilang mga tanggapan bukas bunsod ng Labor Day. Umaapela ng dialogo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang labor group sa gitna ng nakabinbing wage hike bill sa Kamara. Samantala, inaasahan sa May 1 ang pinakamalaking kilos protesta ng mga manggagawa na isasagawa sa ilalim ng termino ni PBBM. Ang detalya sa ulat ni Rosalie Coz. Inihayag ng Philippine Labor Movement na sa loob ng 3 taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala pang nangyayaring dialogo sa pagitan ng labor groups at ng presidente. Sa gitna ito ng nasa 10 liham ng pakiusap para sa isang pagpupulong na ipinadala sa Malacanang. Kaya naman kabilang ito sa panawagan nila, bukod pa sa pag-certify as urgent sa 200 peso legislated wage hike bill na nakabinbin pa sa Kamara. Ang problema ngayon, I think dapat itigil na yun. Stop imagining what is good for the workers. Stop talking about us. Talk to us. Sila lang nag-uusap at di nyo kami kausapin para alam nyo kung anong makakabuti. Yun ang aming pinagtataka eh. Bakit sa loob ng 3 taon, wala man lang dialogue between the labor leaders and the President of the Philippines. Napaka-importante pong sektor ang mga manggagawa. Kaya po, maski na paulit-ulit na namin sinasabi ito, hindi po kami, we are not tied to call the President to initiate a dialogue with the trade union movement and the workers group.
Tinatayang nasa 10,000 tao ang lalahok sa mga kilos protesta na isasagawa ng iba't ibang labor groups sa mga bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa May 1, araw ng paggawa. Naniniwala si House Deputy Speaker, TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, ito na ang pinakamalaking pagkilos ng mga manggagawa na isasagawa sa loob ng 3 taong panunungkulan ni PBBM. It will be biggest. It is not only TUCP. It's all the trade union movement. So TUCP and other labor groups are there in order to press to the president not jobs fair, but a commitment regarding a wage hike, legislative wage hike. Noong Pebrero nang pumasa sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod. Pasado naman ang panukalang 100 pesos na wage hike sa Senado noon pang 2024. Nauna nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na inutusan na ni PBBM ang regional wage boards na repasuhin ang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na kahapon sa bansa si Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru at personal siyang sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ilang mahalagang isyu ang tinalakay ng dalawang leader ng bansa. Ang detalye sa report ni Nel Maribuhok. Binigyan ng arrival honor sa Malacanang si Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru kahapon. Winelcome ang Japanese PM ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos. Sa bilateral meeting ni na PBBM at Japanese Prime Minister, tinalakay ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng seguridad at pampulitika. Prime Minister Shiba and I earlier discussed the many aspects of our diplomatic, political, security, and defense cooperation. We look forward to a robust relationship as our diplomatic relations enter the 70th year of normalization in the year 2026. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa Japan sa mga tulong na ibinibigay nito sa bansa sa sektor ng agrikultura, infrastruktura at iba pa. We appreciate Japan's development assistance, which we see as a gold standard for development cooperation. It is primarily because it supports our maritime domain awareness, infrastructure, food security, improved climate change adaptability, digital transformation, agriculture, space, cyber technology, health, energy, and many others. Kinilala naman ni Prime Minister Shigeru ang mahalagang relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa Japanese PM, umaasa siya ng patuloy na komunikasyon sa Pilipinas para tutulan ang anumang hakbang na baguhin ang status quo sa riyon. I hope that our two nations will continue to closely communicate with each other to oppose attempts to change the status quo in the East and South China Seas by force or coercion, and to realize free and open Indo-Pacific based on the rule of law. Tinalakay rin ng dalawang lider ang isyu sa taripa na ipinataw ng Estados Unidos at maging ang banta ng trade war nito sa China. Inimbitahan rin ng Japanese PM si Pangulong Marcos na bisitahin ang World Expo sa Osaka. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sumabak sa counter-landing at live-fire exercise sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines kasama ang mga tropa ng US Marines at Australian Defense Force. Ang nasabing pagsasanay ay bahagi ng nagpapatuloy na balikatan exercise ngayong taon. Narito ang report ni Benedict Samson. Malalakas na putok mula sa 50 caliber machine gun na sinundan naman ng putok mula sa M16 rifle at howitzer ng mga sundalo na nasa ground. Matapos ito ay ang pagpapakawala ng high mobility artillery rocket system. Ito ang itinampok sa nagpapatuloy na balikatan exercise ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, US Marines at Australian Defense Force sa Kampong Olay sa Rizal, Palawan.
Ang senaryo, isang maritime interdiction ang isinagawa gamit ang Multi-Purpose Attack Craft o MPACS at Fast Attack Interdiction Craft o PAIC para i-neutralize ang isang seaborne intrusion. Sa naturang military drill, naipakita ang kakayahan ng rocket system na maglunsad na mabilis at accurate na pag-atake laban sa amphibious attack. Kasama sa nasabing pagsasanay ang Japan Self-Defense Forces bilang observers. Ang military exercise ngayong taon ay bahagi ng pagpapalakas sa multilateral security cooperation at joint training initiative sa Indo-Pacific region. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado si Senator Amy Marcos na nahihirapan siya sa kanyang kampanya dahil sa dala niyang apelyido. Hindi lingid sa publiko ang pagiging malapit niya kay Vice President Sara Duterte na pangunahing oposisyon ng kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan ay biniro ni VP Sara ang senadora at sinabing magpalit na lang ito ng apelyido para makaiwas sa issue. Gayunman, sinabi ni Senator Amy na hindi niya ito kailangan. Sa palagay ko, hindi ako dapat magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Okay. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang kaso na isinampa laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng Vice Presidente ang pagkakatanggap niya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan ito sa kasong inihain nila dahil sa umano'y bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago, matagal nang naisampa ang kaso at ngayon lamang ito naisalang sa preliminary investigation ng Department of Justice. Hindi na tayo nagugulat na merong case na final kay dating spokesperson Attorney Harry Roque dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Kumpiyansa si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi mahaharang ng Department of Justice o DOJ ang kanyang asylum application sa the Netherlands. Narito ang report ni Dante Amento. Tila hindi nababahala si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pahayag ng Department of Justice o DOJ na haharangin nila ang aplikasyon nito para sa asylum sa the Netherlands. Ayon kay Roque, kung hindi nagawa ng DOJ na mapauwi si dating Congressman Arnie Teves mula sa Timor-Leste, mas mahihirapan anya ito sa the Netherlands. Kahit anong pagtutulpo nila, yan ay magiging prueba pa na talaga namang merong unjust prosecution. Dagdag pa ni Roque, gagamitin niya ang bagong inihain sa kanyang kaso ng DOJ para patunayang may political persecution sa kanya sa Pilipinas. Anya, kaya lang naman siya inuusig ng Marcos administration ay dahil sa kanyang pagiging kaalyado ng mga Duterte. Maraming salamat din sa kanila dahil ito nga ay mabuting pangyayari, wala nang kaduda-duda ngayon, magagrant ang aking asylum. Tiniyak din ni Attorney Roque na haharapin niya ang kasong qualified human trafficking na isinampa sa kanya ng DOJ. Kahit wala siya sa Pilipinas, ay may paraan naman paano siya sasagot sa kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Ipinayo ng Commission on Elections o COMELEC na huwag munang magbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas mula May 2 hanggang May 12. Paglininaw pa ng COMELEC, wala pa ring exemption ang pagbebenta nito sa loob ng nasabing panahon. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live.
Dante, ibig bang sabihin ay kailangan ding i-apply ng exemption ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas? At pwede bang i-exempt yan ng COMELEC kahit sa mismong araw ng halalan? Magandang tanghali, Ella. Lumalabas, ganun nga ang mangyayari. Kailangan pa ng exemption. Pero ang ginamit na termino ni Chairman George Erwin Garcia ay humingi ng clarification ang Department of Agriculture sa Commission on Elections. At pagdating naman kung papayagan ba ng komisyon na magbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas doon sa total ban mula May 2 hanggang 12, ayon kay Garcia, yun pa ang kanilang titingnan. Walang nakikitang problema ang Commission on Elections o COMELEC sa launching ng 20 pesos rice project o pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan bukas. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi naman umpisa ng absolute ban sa pamamahagi ng anumang ayuda ng gobyerno kundi sa Biyernes pa, May 2. Dagdag pa ni Garcia, ang payo nila na huwag na munang magbebenta ng subsidized o 20 pesos na kada kilo ng bigas mula May 2 hanggang 12 sa panahon ng total ban ng ayuda distribution. Paliwanag ng komisyon, may ibang panahon pa naman, partikular pagkatapos na ng halalan para iwas sa masamang impresyon na ginagamit ito sa pamumulitika. Po, may suggestion. Total 10 araw naman po yun eh. So kung magbibenta po sila by tomorrow na mas mura, at least okay na po yun, nag-roll out na. Ang sunod na roll out, pwede naman po after the election para naman po hindi masabi na ito ay ginagamit sa pamumulitika. Ng exemption ng COMELEC ang 20 pesos rice project ng pamahalaan. Nilinaw ng poll body, hindi naman kasama sa exemption ang pagbebenta sa 10-day absolute ban mula May 2 hanggang 12. Kailangan pa niya na humingi ng clarification ng Department of Agriculture o DA sa COMELEC sa issue kung makapagbebenta sila mula May 2 hanggang May 12. Wala pa po sa kasalukuyan tungkol sa pagpapaklarify sa bagay na yan. Alamin po natin sa maghapon na ito kung maghihingi sila sa atin ng clarification. Ella, mula May 2, araw nga ng Friday hanggang po sa May 12, araw na ng halalan, yan ay epektibo na ang 10-day na absolute ban sa lahat ng uri ng ayuda, partikular ng Department of Social Welfare and Development tulad ng AIC, TUPAD, 4Ps. Liban na lamang kung sila ay makahingi ng exemption mula sa Commission on Elections at pagbibigyan sila. Pero so far sa ngayon ay wala pang natanggap ang COMELEC na anumang clarification o karagdagang request para mabigyan ng exemption ang anumang ayuda ng pamahalaan. Yan ang ating update mula dito sa Commission on Elections. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Mahigit 200 mga pulis mula sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame ang sinanay bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na halalan sa May 2025. Ang naturang mga pulis ang reserve force ng PNP na maaaring i-deploy sakaling kailanganin pa ng dagdag pwersa sa ground para magbantay sa darating na halalan. Mula sa Camp Crame, makaibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, saan ba ide-deploy ang karagdagang pwersa ng PNP para sa parating na halalan at meron din bang standby support force sa ibang mga lugar? Mga tatanghali sa iyo, Bernard, magkakaroon din ng kahalintulan na pagsasanay sa iba't ibang police regional offices sa buong bansa. Ang mga ito ay sasanayin din sa civil disturbance management at medical response upang maging handa sa anumang posibleng insidente kaugnay sa halalan. Ayon kay PNP Training Service Director Police Brigadier General Victor Arevalo, nasa kabo ang 244 na pulis ang bahagi ng Reactionary Standby Support Force na nagtapos ngayong araw dito sa Campo Crame. Kabilang sa mga lugar, Bernard, na posibleng pagdalhan sa mga ito ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan may mataas na bilang ng karahasan. Ang pagtatapos ng mga pulis sa naturang training ay sinaksihan mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia bilang pagpapakita ng suporta sa pinagtiting na paghahanda para sa ligtas at maayos na halalan sa Mayo. Bernard?
Maraming salamat, Lea Ilagan live mula sa Kamkrame. 12 araw bago ang eleksyon, tuloy-tuloy ang operasyon ng Police Regional Office 7 laban sa mga drug group, criminal gangs at mga private armed groups na maaaring maging banta sa halalan. Nagresulta ito sa tuluyang pagkakalansag ng 13 gun for hire groups na nasa likod ng iba't ibang karahasan sa Central Visayas. Pinakahuling naaresto ang isang kilalang supplier ng iligal na baril sa Barangay Kahumayan sa Danao City. Nabawi sa kanya ang 3 caliber 45 pistols, isang 38 caliber revolver, mga bala, magazine at iba pang piyesa ng baril. Kasabay niyan, naaresto rin ang most wanted person sa Region 7 na sangkot sa 14 million pesos robbery incident sa isang jewelry shop noong 2023. Nakumpiska sa suspect ang isang 45 caliber pistol, isang hand grenade, magazine at mga bala. Ayon kay Police Regional Director 7, Director Police Brigadier General Red Maranan, nasa kabuang 47 suspect na ang kanilang naaresto kabilang ang 7 leader na armed syndicates. Nakumpiska naman nila ang 358 na mga baril at nasa halos 1,000 mga bala at 2 pampasabog. Dahil dito, bumabaan niya ng 27.54% ang krimen sa buong rehiyon sa unang quarter ng taon kumpara sa datos noong 2024. Dumating na ngayong araw sa Baguio City ang mga official ballots na gagamitin para sa nalalapit na 2025 national at local elections sa bansa. Ayon sa election officer ng Baguio City, tinatayang nasa 232 na ballot boxes ang naihatid ngayong araw sa City of Pines. Alamin natin ang update mula kay Grace Doctolero, live. Grace, saan muna ilalagay ang mga naihatid na balota dyan sa Baguio City? Yes, Bernard, ayon sa election officer ng Baguio, mananatili ang mga balota sa tanggapan ng City Treasurer sa syudad bago ang halalan sa May 12. Nailagak na sa Baguio City ang official ballots na gagamitin sa darating na midterm elections 2025. Ayon kay Baguio City Election Officer John Paul Martin, isang truck na lulan ang ballot boxes ang dumating sa Baguio City Treasurer's Office. Ito ang napiling venue sa Baguio kung saan ilalagak at ipoproseso ang official COMELEC ballot document. Umalalay naman ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa pagsasaayos ng mga gamit ng COMELEC. Present din ang COMELEC Baguio election officers para matiyak ang seguridad at kaayusan ng mga ito. Tinatayang nasa 232 na mga balota ang naihatid ngayong araw sa City of Pines. Unang inihatid ang official ballot boxes na gagamitin sa Benguet kaninang pasado alas 7 ng umaga. Nauna kami doon sa Benguet Province, doon sa capital ng Benguet, and yung pagdating namin dito sa Baguio City completes the whole delivery, and we're very happy naman na kumpleto lahat. Maayos na nakarating dito lahat ng balota. And yun nga, ang dumating na rito ngayon ang ating mga official ballot sa buong probinsya ng Benguet at sa Baguio City. Bernard, sa higit 400 na official ballots ang inihatid sa Benguet Capital kung saan naghihintay rin ang bawat municipal treasurer ng probinsya para maihatid na rin sa bayan sa lalawigan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia. Ito ay dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya tulad ng grave abuse of authority, gross misconduct at iba pa. Narito ang report ni Lalaine Moreno. 6 na buwang suspensyon ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Cebu Governor Gwen Garcia.
Ito ay dahil sa mga akusasyon laban sa kanya ng complainant na si Moises Garcia Diparin na grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonest, gross negligence at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito ay may kaugnayan sa pag-issue ni Garcia ng special permit sa isang construction company noong May 14, 2024 na walang sapat na dokumento mula sa DNR tulad ng Environmental Compliance Certificate. Kinumpirma naman ito ni Garcia pero tutol siya sa naging basihan ng ombudsman para siya ay suspindihin. Paliwanag niya, nag-issue siya ng special permit upang matugunan ang kakulangan sa tubig sa Cebu. Wala rin anya itong halong personal na interest o mali siya. Ayon pa kay Garcia, nagtatrabaho na ang kanyang legal team para umapila. Sa kabila nito, tiniyak ni Garcia na tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagsiserbisyo sa mga taga Cebu. Si Garcia ay kasalukuyang tumatakbo para sa kanyang ikatlong termino bilang gobernador ng Cebu. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Jamila Ruma na ipagpapatuloy niya ang kandidatura ng kanyang ama bilang alkalde sa darating na halalan. Si Jamila Ruma ang panganay na anak ng pinaslang na alkalde ng Rizal, Cagayan na si Mayor Joel Ruma. Ang anunsyo ay kasunod ng makapagsumite ito ng mga kaukulang dokumento sa Commission on Elections o COMELEC Rizal. Matatandaan na pinaslang ang alkalde noong Abril 23 ngayong taon habang nangangampanya sa Iluro, Rizal sa Cagayan. Inimbestigahan na ng pulisya ang nangyaring pamamaril kagabi sa isa sa mga tumatakbong kandidato sa pagka-board member ng 1st District ng Davao del Norte. At para sa karagdagan detalye, kumuha tayo ng update kay Gladys Toabi live. Gladys, ano ang tinitingnang motibo ng mga pulis sa nangyaring shooting incident sa Tagum City? Ella, habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya kabilang sa mga tinitingnang dahilan o motibo sa pagkakabaril ng kandidato ay personal grudge. Nangyari ang shooting incident bandang alas 10 kagabi sa Magugpo North, Tagum City. Nakilala ang biktima na si Audrey Perez na tumatakbo bilang board member ng District 1 ng Davao del Norte. Nakaligtas sa insidente ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Ayon kay PRO 11 Regional Director Leon Victor Rosete, nagsasagawa na ng follow-up investigation o hot pursuit operations ang pulisya para mapanagot ang sangkot sa insidente. Ella, binigyan na rin ng direktiba ang Police Provincial Office ng Davao del Norte para magsagawa ng pagpupulong at ipatawag ang lahat ng investigador sa mga istasyon sa probinsya at the same time ang kanilang mga intel personnel para magkaroon ng combined efforts at agad na mahuli ang sangkot sa insidente at malaman kung ano nga ba ang dahilan sa pagkakabaril ng kandidato. At dahil nga patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng pulisya, hindi pa ito maituturing na isang election-related incident. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Formal na hiniling ng political party na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa National Bureau of Investigation o NBI na siyasatin ang nagpapakalat ng peking ulat na Oplan Horus. Bukod dito, nais na rin ng partidong sampahan ng reklamo ang source at distributors nito. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Cos live. Rosalie, ano ang detalye sa formal na kahilingan ng Lakas CMD sa NBI? Bernard, nagpadala na ng sulat ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa National Bureau of Investigation upang formal na hilingin na makapagsagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa pinanggalingan at distribution network nitong sinasabing peking dokumentong pinangalan ng Oplan Horus.
Ito ay upang matukoy kung sino-sinong individual o grupo ang responsable sa paglikha at pamamahagi ng Oplan Horus document. Gayon din upang makapagsampa ng kaukulang criminal charges sa mga responsable sa fabrication, publication at sharing ng dokumento. Tumutukoy ang Oplan Horus sa mga plano umanong pagpapabagsak sa mga Duterte at kabilang sa mga nabanggit ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat na naka-address kay NBI Director Attorney Jaime Santiago, nagpahayag ng pagkabahala ang Lakas CMD kaugnay ng malisyoso at falsipikadong dokumento. Kaya nais ng Lakas CMD na maaksyonan agad ito ng NBI. Dinadawit sa umunay planong poll attack si House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe at pineke ang pirma nito. Nabahiran umano ng dokumento ang reputasyon hindi lang ng tanggapan ng House Majority Leader kundi maging ng House of Representatives at Lakas CMD. Nauna nang nagsampa ng kasong cyber libel complaint ang kongresista laban sa Manila Times Publishing Corporation, officers, editors at writers nito kung saan unang nailathala ang umano'y Oplan Horus. Samantala, Bernard, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang pahayag kaugnay nito ang Manila Times. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Isang Chinese national ang naaresto sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC main office sa Maynila kahapon. May dala itong espionage device na kung tawagin ay International Mobile Subscriber Identity Catcher. Ito ay device na kayang kunin o i-imbak at i-transmit ang text messages data ng ating mga cellphone o gadget. Ayon kay NBI spokesperson Director Ferdinand Lavin, ilang araw na nilang minamanmanan ang dayuhan at napag-alamang karamihan ng pinuntahan nito ay may pasilidad ng pamahalaan. Isa sa ilalim ng NBI sa pagsusuri ang nakuhang IMSI catcher para malaman kung anong mga datos na ang nakuha nito. Kaya nitong higupin sa distansya na 500 meters to 3 kilometers lahat ng aktibong mobile gadget na gumagana. And as we speak, nahihigop nito ngayon yung ating messaging, yung ating content. Iginiit ngayon ni Senator Francis Tolentino na dapat ipatawag na ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Ambassador para pasagutin sa mga issue ng pang-espiya sa Pilipinas. Ito ang inihayag na mambabata sa patuloy na espionage activities umano ng China, lalo na ngayong nalalapit na ang eleksyon. Alamin natin ang detalye mula kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, anong paliwanag ni Senator Tolentino kaugnay isyong yan? Bernard, dapat sagutin ng China ang marami ng insidente ng iba't ibang paraan ng pang-iispiya na konektado umano sa China na inaihag na rin sa pagdinig ng Senado ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, ang chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Kabilang sa mga dapat pasagutin sagutin ng Chinese Ambassador ayon kay Senator Tolentino ay ang mga nahuling hinihinalang Chinese spies sa magkakahiwalay na insidente. Partikular na ang mga naaresto na espiya umano ng China sa tapat ng opisina ng Commission on Elections o COMELEC sa Intramuros kahapon at ang maraming iba pang Chinese nationals na nahuli ngayon lang taon. Gayon din anya ang mga submersible drones na natagpuan sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Tolentino, dapat ipatawag na ng pamahalaan, partikular na ng Department of Foreign Affairs o DFA, si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian. Dapat siguro pinatatawag na si Ambassador Wang. Nung isang linggo pa sinasabi yan. Dapat pinapa-explain na. So the Ambassador of China should be summoned by the Department of Foreign Affairs to explain this continuing intrusion and espionage into the internal affairs of our country.
Sang-ayon rin si Senador Tolentino sa suhestyon ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na maghain na ng panibagong kaso sa International Court, partikular na ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kaugnay ng mga umano'y Chinese espionage activity sa Pilipinas. Kinumpirma naman ng mababatas na magsasagawa pa rin ito ng isa pang pagdinig sa ilalim ng kanyang komite kaugnay ng mga pang-iespiya ng China. Plano nito na imbitahan ng kumpanyang binayaran umano ng Chinese Embassy para sa operasyon ng troll farm sa bansa para rin makialam sa darating na halalan. Bernard, sinabi rin ni Senador Tolentino na isasagawa nito ang susunod na Senate hearing sa ilalim ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones sa susunod na linggo. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live mula sa Senado. Naglabas na ng sabina ang National Bureau of Investigation laban sa isang kumpanya sa Makati na umano'y binayaran ng Chinese Embassy para mag-operate ng keyboard warriors. Ang naturang kumpanya umano ay kinomisyon ng China para sa planong pakikialam sa nalalapit na midterm elections ng bansa. Batay yan sa pagsisiwalat ni Senator Francis Tolentino sa pagdinig ng Senado kamakailan. Ayon kay Assistant Director Noel Bocaling ng NBI Intelligence Service, iniimbestigahan na nila ang nasabing kumpanya at nagpakalat na ang NBI ng mga tao para sa agarang case build-up kaugnay ng issue. Inihayag ni Justice Secretary Cristina Remulla na posibleng ikagulat ng publiko ang resulta ng ginagawang investigasyon ng Department of Justice sa nangyaring kidnapping at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Si Ke at ang kanyang driver ay natagpuang walang buhay sa Rodriguez Rizal kamakailan. Ayon kay Remulla, natukoy na ang mga direktang may kinalaman sa krimen at inaasahang matatapos na ang investigasyon ng DOJ National Prosecution Service 25 araw mula ngayon. Mariing kinondena ng Movement for Restoration of Peace and Order ang pahayag ng Philippine National Police na nabigyan na umano ng hustisya ang pagkamatay ng Chinese businessman na si Anson Ke. Gayun din ang pagkakadawit ng anak nito sa kaso ng umano'y binase lamang sa salaysay ng isang kilalang kriminal. Tinuligsa rin ng grupo ang ilang media outlet sa paglabas ng balita nang walang sapat na beripikasyon at investigasyon. Iginiit nilang kulang sa ebidensya ang kaso dahil walang pisikal o digital na pruweba at walang sinuman ang sumusuporta sa pahayag ni David Tan Liao. Nanawagan din sila sa PNP na paigtingin pa ang investigasyon at igalang ang proseso upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Bumaba ang Gross Domestic Product o GDP projection ng bansa kumpara nung nakaraang taon. Mula 5.7%, bumaba ito sa 5.3%. Ayon kay DepEd Secretary Arsenio Balisacan, hindi nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa paglago ng ekonomiya. Inaasahan na anya ito lalo na sa kasalukuyang lagay ng pandaigdigang ekonomiya bunsod ng bagong trade policies. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang kalihim sa kasalukuyan at hinaharap na estado ng ekonomiya ng Pilipinas. That's expected given the underlying global uncertainty, and every country has gotten that downgrade. But then I think we should keep focusing on the fundamentals. So that particularly on improving our competitiveness for our exports and improving our investment climate, so that when things improve, when the global economy recovers, we are ready. Sa darating na Mayo 1, opisyal nang ilulunsad sa Visayas Region ang programang 20 pesos kada kilo ng bigas. Layon din ang Department of Agriculture na maipatupad ito sa buong bansa upang maabot ang lahat ng mamamayang Pilipino. Narito ang report ni Mia Alonzo. Plano ng Department of Agriculture na makapagsagawa ng mass rollout ng P20 rice program ng pamahalaan.
Ang target namin is 2026, maybe January. There are so many things to do, no? First of all, we need the right data. We need to experience at least for 6 months kung paano patakbuhin ito na maraming factors. Sa May 1 sa Cebu City, ang pilot area na paglulunsaran ng murang bigas, kung saan nasa 4 na milyong individual ang inaasahang unang makikinabang sa naturang programa. Ang programa ng 20 pesos kada kilo ay mula sa 33 pesos per kilo na bigas na naprocure ng National Food Authority. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kinakailangan pa ring dumaan sa masusi at tamang paghahanda ang programa bago ipatupad sa buong bansa. There's also a clamor, so I think to try to implement it by January is actually not too easy to do, but we will endeavor to do our best to achieve that target. Bilang paghahanda, ipinag-utos na ng kalihim ang pagbuo ng isang software system kung saan maaaring ma-monitor ang mga individual na sasailalim sa programa. We might need to issue a card for every individual na papasok sa programa by last quarter of this year para magamit yung card na yon na let's say babarilin ng isang terminal o ng isang phone para makita kung ito na ba nakuha niya. So it's not as easy, no? It is actually a challenge, no? Sa paraan aniya na ito, maiiwasan ang pag-abuso sa isinusulong na programa at matiyak na pawang lehitimong nangangailangan ang siyang makinabang. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpalabas ng advisory ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung saan inanunsyo nito na bawal ng hawakan ng mga airport security personnel ang passport ng mga pasahero. Ginawa ng NAIA ang bagong polisiya kasunod ng ulat ng umano'y damage o nasirang passport ng pasahero kamakailan na hindi pinayagang makasakay ng eroplano. Sa advisory ng NAIA, sinabi nito na upang maprotektahan ang travel documents ng mga pasahero at mabawasan ang contact sa mga airport personnel ay hindi na nila hahawakan ang passport ng mga pasahero sa kanilang pagpasok sa terminal at security verification. Tanging valid ID na lamang o travel documents na hawak ng pasahero ang kinakailangan nilang ipakita sa pagpasok sa NAIA. Nauna na ipinag-utos ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines ang pag-iimbestiga kaugnay sa ulat ng umano'y napunit na passport ng isang pasahero na hindi pinayagang makasakay ng eroplano. Inianunsyo ng Land Transportation Office ang plano nitong ibalik ang periodic medical check-up sa mga kukuha ng driver's license bilang bahagi ng road safety measures ng ahensya. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, dumarami ang bilang ng mga driver na nakakakuha ng mga lisensyang may 10-year validity. Dahil dito, nais nilang makasiguro na medically fit to drive ang mga ito habang may bisa pa ang kanilang lisensya. Batay sa dating polisiya, ang mga kukuha ng 10-year driver's license ay kinakailangan sumailalim sa medical check-up at sa ika-4 at ika-7 taon ng validity ng lisensya. Muling binuksan ng Department of Education ang online application ng Senior High School Voucher Program para sa school year 2025 to 2026. Base sa Facebook post ng DepEd, ang lahat ng eligible senior high school students ay pwede nang mag-apply sa voucher program sa pamamagitan ng kanilang online voucher application portal o OVAP. Ang Senior High School Voucher Program ay isang financial assistance initiative na pwedeng i-avail ng mga qualified grade 10 completers para makapag-enroll sa private senior high schools, non-DepEd public schools, gayon din sa mga state o local universities at colleges na mayroong senior high school. Para sa kompletong detalye, maaaring bisitahin ang official Facebook account ng DepEd. Nagsasagawa ngayon ng ilang bayan sa Bulacan ng rabies rapid test sa
upang masuri ang mga aso at mapigilan ang pagkalat ng rabies. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong klaseng test ba itong ginagawa sa mga aso dyan sa Bulacan at ano ang epekto nito sa komunidad? Magandang tanghali, Bernard. Malaking tulong itong rabies rapid test sa mga aso, lalo na nga para malaman kung nagpositibo ito sa rapid cases at malaking tulong din ito para doon sa mga kababayan natin na mga maaaring makagat ng aso para matiyak kung ito nga ay nagpositibo sa kaso ng rabies. Patuloy na binabantayan ngayon sa bayan ng Giginto, Bulacan ang pagtaas ng kaso ng rabies sa 14 na barangay sa lugar. Mas maigpit ito lalo na ngayong summer season kung saan mas maraming mga bata ang nasa lansangan na maaaring mabiktima ng mga asong gala. Ayon kay Dr. Ruel G. De la Cruz, head ng Giginto Municipal Agriculture Office, para makaiwas sa rabies cases ay patuloy silang nagsasagawa ngayon ng panguhuli ng mga aso sa mga barangay na pagala-gala sa lansangan. Lahat ng mahuhuli ay dinadala nila sa Municipal Dog Pound sa barangay Santa Cruz, Giginto. Sinabi pa nito, kapag may nakagat ng aso na pinaghihinalaan nilang may rabies, agad nilang isinasa ilalim sa rapid test ang aso na nakagat para agad na magawa ng aksyon ang taong nakagat. Para lang siyang pregnancy test. So, kumukuha lang kami ng parte ng utak dun sa may aso, and then hinahalo siya sa mga reagent, then pinapatak doon sa kit. Within 5 to 10 minutes, makikita na natin yung resulta kung positive or negative yung aso. Ang kagandahan po nito, makakapag-respond po agad yung mga medical team natin sa RHU. Kung sakali may nakagat po yung aso, mabibigyan po agad ng lunas yung nakagat. Samantala, kabilang din sa Bulacan na nagsasagawa ng rabies rapid test ay ang bayan ng Santa Maria, San Jose del Monte at ng Pulilan. Payo rin ng mga veterinaryo sa mga may alaga ng aso at pusa na samantalahin namang mapabakuna ng kanilang aso at pusa taon-taon laban sa rabies at wag na nila itong hayaan na magpagala-gala. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Giginto, Bulacan. Itinanggi ng Spain at Portugal na cyber attack ang sanhi na malawakang blackout na naranasan sa Iberian Peninsula at ilang bahagi ng France nitong Lunes. Ayon sa Spanish grid operator na Red Electrica, walang senyales ng hacking o anomalya sa kanilang control systems. Bagamat wala pang kumpirmadong sanhi ng insidente, may mga teoryang lumutang, gaya ng atmospheric vibration na umano'y dahilan ng kawalan ng kuryente, bagay na pinabulaanan ng grid operator. Sa ngayon, balik normal na ang serbisyo ng kuryente, internet, tren at eskwelahan sa karamihan ng apektadong lugar. Muling sumiklab ang wildfire sa Mount Hamji sa lungsod ng Daegu, South Korea matapos itong maapula noong Martes ng hapon. Nagsimula ang sunog noong Lunes at nilamon ang 260 na hektarya ng kagubatan dahilan upang lumikas ang mahigit 2,000 na residente. Muling nakita ang mga usok sa lugar noong Martes ng gabi kaya't muling nagpadala ng 14 na helicopter at mga tauhan ang Korea Forest Service ngayong Miyerkules. Hindi pa tiyak ang lawak ng muling pagliyag, ngunit nagpapatuloy ang operasyon ng mga bumbero. Bumagsak ng 7.9 points ang consumer confidence ng Americans ngayong buwan ng Abril. Ito na ang pinakamababang puntos na naitala mula noong May 2020 na panahon ng pandemya. Bumaba rin ang expectation index ng bansa sa 54.5%. Ang expectation index ay ang pulso ng mga mamamayan sa ekonomiya ng US. Kaugnay nito, tumaas ang bilang ng mga mamamayang nangangamba sa maaaring pagbagsak ng US economy sa recession ngayong taon.
Pangunahing pangamba ng mga mamimili ay ang Trump tariffs na may masamang epekto sa ekonomiya ng bansa. Sa isang pahayag nitong linggo, sinabi ni Trump na aalisin nito ang income tax sa American workers at papalitan ng kita mula sa taripa. Ayon sa ekonomista ng banking giant na Wells Fargo na si Nicole Survey, mararanasan ang pagbagal ng ekonomiya sa ikalawang bahagi ng 2025 dahil sa mga tariff. Inaasahan namang bababa ang personal tax rate sa 2026, bagay na makatutulong para palakasin ang ekonomiya at buying power ng mga mamimili. Samantala, balikan natin muli ang live report ni Brian Baldarahe kaugnay sa sitwasyon sa Irosin, Sorsogon matapos ang panibagong pagsabog kagabi ng Bulkang Bulusan. Yes, Brian, go ahead. Alright, balikan po muli natin mamaya ang pag-uulat niya ni Brian Baldarahe. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 20, na nagsasabi, "Siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti, at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.